programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Match kay Zoe nga itong sapatos na to! Tita? Dad? Ano ginagawa niya dito? Bakit ako yung sapatos na? Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Miyerkules sa abot kamay na pangarap. Ikinalulungkot nga dito nila Giselle at RJ ang ibinalita dito ni Chef Gonzaga tungkol dito sa nakuha ngang fingerprint results dito kay Zoe na hindi nga daw ito tugma dahil ang nakuha lamang nila ay itong fingerprint dito ni Don Pepe na yun nga ay inakala na may kilalaman nga itong si Zoe at itong si Moira. Subalit ay may nakuha naman silang panibagong ebidensya na magpapatunay na itong si Zoe ay sangkot nga dito sa nangyaring aksidente kay Don Pepe. At hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa itong sina Giselle at RJ na hanapin ang ebidensya na ito. Kaya agad nagtungo ito sa hotel kung saan nanunuluyan itong si Moira. At nagulat naman itong sina Moira at ni Risa nang biglang pumasok itong sina RJ at itong si Giselle at naghahalungkat na kung saan-saan sa kanilang tirahan. At nagtanong nga itong si Moira na kung ano daw ang kanilang ginagawa ay hindi nga ito kumikibo. At ang sabi ni Giselle dito kay RJ na wala daw doon ang kanilang hinahanap. Kaya agad din silang umalis. At dito naman nagtataka itong si Moira na kung bakit naghahalughog ng mga gamit itong sina RJ at Giselle sa loob ng kanyang tinitirhan. At sabi naman dito ni Risa kay Moira na baka may ebidensya silang hinahanap. At agad naman na tinawagan ni Moira itong kanyang kakuntsaba na pulis doon kung saan ay siya mismo ang mata at tainga dito ni Moira. At dito na pag-alaman na may nakuha ngang ebidensya ang mga ito na sina RJ at Giselle laban dito kina Moira at Zoe. Sa akala na tapos na nga at absuelto na sila dito nga sa mga hinala ni RJ at Giselle. At dito naman na sinabi ni Giselle kung hindi daw kay Moira ay nakakatiyak ito na kay Zoe. Kaya agad na pinuntahan nila itong bahay ni RJ at laking gulat nga nila nang matagpuan sa kwarto ni Zoe itong nga sapatos. At sinasabi dito ni Giselle na match nga itong pinakita ng pulis dito sa kanila at dito sa sapatos na hawak ngayon ni Giselle at RJ. Kaya walang duda na pagmamay-ari nga ito ni Zoe. At bigla naman na dumating itong si Zoe at nagtanong sa kanila na kung ano daw ang ginagawa nila dito sa loob ng kwarto at kung bakit hawak daw nila itong sapatos ni Zoe. At hindi na nga makakatanggi pa itong si Zoe dahil ipinakita na nga ni Giselle ang hawak niyang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman itong si Zoe sa nangyaring aksidente kay Don Pepe. At dahil sa galit ni Giselle ay hindi niya napigilan itong kanyang sarili na masaktan nga itong si Zoe. At pilit na pinapaamin na kung bakit gusto niyang paslangin ang kanyang lolo Pepe sa kung ano man ang dahilan. At dito na rin napipilitan na aamin itong si Zoe kung ano talaga ang nagiging dahilan na hindi niya ito sinasadya na maitulak sa bangin itong si Don Pepe dahil inagaw lamang niya itong cellphone na hawak ni Don Pepe at dahil tumawag nga ito kina RJ at Giselle. At ang ididiin dito ni Zoe ay walang iba kundi itong si Moira dahil siya naman talaga ang nagpapakidnap dito nga kay Don Pepe. At tila nababaliw na rin nga itong si Lynette dahil sa trumas, dahil sa nangyari nga sa kanya na nilooban nga ang bahay nila ni Carlos kaya pati ibang tao ay nagawa ring saktan dito ni Lynette. Kaya yan naman ang ating pakaabangan bukas kung magkaligtas pa ba itong si Zoe sa mabigat na ebidensya na hawak ngayon ni RJ at Giselle. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood.